Hallelujah, 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 hallelujah. Sa kanila ang templo, magiging Diyos nila ako. Sila'y magiging bayan ko. Hallelujah, 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 hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Malapit na ang Paskwa ng mga Hudyo, kaya't pumunta si Jesus sa Jerusalem. Nakita niya sa templo ang mga nagbibili ng mga baka, tupa at mga kalapati at ang mga namamalit ng salapi. Gumawa siya ng isang panghagupit na lubid at ipinagtabuyang palabas ang mga mangangalakal, pati mga baka at tupa. Isinabog niya ang salapi ng mga namamalit at ipinagtataob ang kanilang mga hapag. Sinabi niya sa mga nagbibili ng kalapati, "Alisin ninyo rito ang mga iyan. Huwag ninyong gawing palengke ang bahay ng aking ama." Naalala ng kaniyang mga alagad ang sinasabi sa kasulatan, "Ang aking malasakit sa iyong bahay ay parang apoy na nag-aalab sa puso ko." Dahil dito'y tinanong siya ng mga pinuno ng Hudyo, "Anong tanda ang maipapakita mo upang patunayang may karapatang kang gawin ito?" Tumugon si Jesus, "Ibain ninyo ang templong ito at muli kong itatayo sa loob ng 3 araw. Sinabi ng mga Hudyo, 46 na taong ginawa ang templong ito. Itatayo mo sa loob lamang ng 3 araw? Ngunit ang templong tinutukoy ni Jesus ay ang kaniyang katawan. Kaya't nang siya'y muling mabuhay, naalala ng kaniyang mga alagad ang sinasabi niya dito at naniwala sila sa kasulatan at sa mga sinasabi ni Jesus. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsipo muna lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid kay Kristo. Sa lahat po ng ating mga taga-subaybay sa iba't ibang online platforms at sa lahat ng ating mga kadiboto sa iba't ibang panig ng Pilipinas at maging sa buong mundo kung saan tayo ay naaabot ngayon ng ating live streaming. Mapayapang umaga din po sa inyong lahat. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, malugod po namin kayong tinatanggap sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Sa araw na ito ay atin pong ipinagdiriwang ang ika-66 na taong anibersaryo ng dedikasyon ng Katedral ng Maynila pagkatapos ng ikalawang digmaang pandaigdig na kung saan lubos-lubos ang ating pasasalamat at pagpupuri sa Diyos sa kaniyang kabutihan at kagandahang loob. Kapag ang isang simbahan ay inilalaan o itinatalaga, tinatawag itong
dedication of the church sa wikang Ingles. At tulad ng buhay ng isang pananampalataya, nagaganap dito ang mahalagang pangyayari sa kaniyang buhay at kasaysayan bilang isang simbahan o tahanan ng Diyos. Ang kaniyang binyag, ang kaniyang kumpil, at ang banal na Eukaristiya. Sa simula ng selebrasyon o rito ng dedikasyon, binabasbasan ng obispo ng tubig at winiwikisan ang buong simbahan ng banal na tubig. Dito, ang simbahan ay binibinyagan. Sa pagpapatuloy ng seremonya, ang obispo kumukuha naman ng banal na krisma. Ang banal na langis ay ginagamit upang pahiran ng langis ang mga sanggol sa binyag, ang mananampalataya sa kumpirmasyon, mga pari at obispo sa kanilang ordinasyon, at para sa pagtatalaga ng mga simbahan at altar. At tulad ng pagtanggap natin ng unang komunyon, gayon din ang gusali at altar ng simbahan habang nag-aalay ang obispo ng unang misa sa bagong simbahan. Ang altar minamarkahan ng 5 krus upang alalahanin ang limang sugat ni Kristo. Sa altar na muling iniaalay ang sakripisyo ni Jesus. Kaya naman ang simbahang inilaan o itinalaga tulad ng lahat ng mga Katoliko ay pinasimulan na ng presensya ni Kristo sa mundo. Ang mga simbahan po ay banal dahil ito ay pag-aari at tahanan ng Diyos. At dahil sa pagdiriwang ng banal na sakripisyo ng misa, kasama ng ating panalangin at pagpupuri sa Diyos. Sa napakahabang panahon, ang Katedral ng Maynila ay naging tahanan hindi lamang ng iilang mananampalataya, kung hindi milyong-milyong mananampalataya sa iba't ibang panig ng Pilipinas. Sa nagdaang 66 na taon, nasaksihan natin kung paano ang Katedral ng Maynila ay naging bahagi ng ating buhay. Dito, umiyak tayo sa gitna ng ating problema. Sa simbahang iyon, natunghayan natin ang maraming kasagutan sa ating mga panalangin. Ang simbahang yaon ay naging kanlungan natin kapag nanghihina na ang ating pananampalataya. Ang simbahan ding iyon ang ating naging takbuhan sa tuwing tayo ay nagkakasala at nangangailangan ng kapatawaran. Naway, sa pagpapatuloy natin ng banal na Eukaristiya, mas mapatibay at mapalalim natin ang ating pananampalataya sa Diyos bilang Kanyang simbahan at piniling sambayanan. Amen. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno.